Magandang gabi, magandang umaga po mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para po sa isa na namang maikling talakayan. Dahil marami pong kaganapan na nangyayari po sa ating bansa. Napaka-unstable po ngayon ang ating sitwasyon dahil nga po sa nag-uumpugang administrasyon kontra sa mga Duterte. Pinagtatanggol po ang Vice President. Mga kababayan, meron po silang mga panatikong natitira at sila nga po ngayon ang gumagawa ng paraan para mag-ingay sa mga kalye, lalo na po dyan sa EDSA Shrine, pero ang nakikita po natin ay hindi po very significant ang kanilang numero. Kokonti po sila at malayo pong mangyari ang sinasabi nilang people power. Yan. Mga kababayan, sigurado pong katakot-takot na kaso ang ipa-file kay Vice President Sara Duterte. Gumagalaw na po ang gobyerno at talagang brinabraso na po ng gobyerno. Ang tingin po natin dito, ito po ay hindi politically motivated na lagi pong sinasabi ng mga Duterte. Mga kababayan, hindi po. Ang gobyerno ay gumagawa po ng hakbangin para po idisiplina, para po kastiguhin ang hindi magandang ginawa ng ating Vice President. Mga kababayan, tingin po talaga po natin dito sa ating Vice President ay siya po yung taong spoiled brat at kayang-kaya niya pong gawin ang gusto niyang gawin. Hindi po dapat yan at hindi po yan acceptable. Kailangang sumunod po siya sa mga alituntunin, sa mga rules and regulations at mga batas. Hindi po pwede yan na kung ano yung gusto niya, yun ang masusunod. Isa pong halimbawa ay yung pong nangyari nung, over the weekend, hindi po natin nalaman ito ngayon lang, na nun pong itrinansfer itong si Attorney Zulaika Lopez mula po sa Veterans Hospital to St. Luke's. Ito po pala ay isang forced transfer. Ito po ay against sa order ng PNP pero pinilit po nila. Nakita po natin sa video kanina na ito nga pong si Police Colonel na isa pong doktor na si Dr. Villamor ay pinagtulakan na nakikitang-kita naman na ginagawa lang niyang po ang kanyang tungkulin bilang isang doktor po ng PNP. He was trying to assist the patient at tinulak na lang ni Colonel Lachica. Yan po ang napakaliwanag dyan sa video. Mga kababayan, kung naaalala po ninyo, ito pong Colonel Lachica na to, siya po ay from the Philippine Army na head nga po ito ni VP Sara Duterte sa kanyang tawag ng grupo is VPSPG. Yan, Vice President's Special parang Presidential Guard, something like that po. So, yan. At nag-file nga po ng complaint at kaso itong si Dr. Villamor against the Vice President and against Colonel Lachica. Yan po mga kababayan. So meron po palang nangyaring komosyon, tulakan nung weekend na gusto pong itakas or ilipat ng grupo ni Sara Duterte itong si Attorney Lopez. Mga kababayan, nag-file po ng kaso itong si Dr. Villamor. Dapat lang nasampahan niya ng kaso dahil sila po ay hindi sumusunod sa utos po ng PNP. Yan. At anong mga kaso ang i-file versus Sara Duterte and Colonel Lachica? Andyan po ang grave coercion, ang direct assault at disobedience. Yan po. Alam niyo po mga kababayan, kung nagkaroon po tayo ng ganitong klaseng pangulo, si Sara Duterte, hindi ko po ma-imagine. Sigurado pong maraming mga Pilipino ang maaabuso dito. Maaring marami po ang mawawalan na lang at hindi mo na makita or mahanap. Iba po ang pag-uugali niya, nakakatakot.
Pag ito po ay naging presidente, nako, magiging abusado ito at siya ang batas. Isa pong diktador. Grabe na po si Digong Duterte pero ang tingin po natin, mas grabe pa po itong anak niya. Sigurado po yan, nakikita po natin sa kanyang pagiging disobedient, hindi sumusunod, hindi marunong sumunod sa mga batas. Kung gusto niya, gusto niya. Parang nakikita po natin, she was raised as a spoiled brat. Kaya tinawag na bratinella, di ba? Ngayon ko lang po nakita to, itong balita na to. Dahil nagsampa na nga ng kaso itong si Dr. Police Lieutenant Colonel Villamor. Nagsampa na po sila ng kaso, kasama niya po yung kanyang mga witnesses. Mabuti naman. Sana po madisiplina ang ating Vice President dahil it is so apparent na wala po siyang disiplina. At ayaw po natin maging Pangulo ito dahil po sa kanyang behavior at sa kanyang mga, pag-uugali, sa kanyang mga misdemeanors, hindi po sumusunod sa batas. Hindi po yan ang kailangan natin. Kailangan natin ng isang pinunong respetado, may integridad, masunurin sa batas, at may pagrespeto sa kanyang kapwa Pilipino kahit po yung mga nasa ibaba ay re-respetuhin niya. Ang tingin po natin sa ating Vice President ay ang tipo niya po ay isang taong hindi marunong makinig. Kung gusto niya, ay gusto niya. Walang makakapigil sa kanya. Hindi po pwede yan. So yan, dumarami po ang problema ng ating Vice President. Sunod-sunod na po yan. Nakakasuhan, marami po siyang kaso. Actually mga kababayan, gusto ko lang po isingit ito. That NBI or the National Bureau of Investigation subpoenaed or they have served subpoena for Vice President Sara Duterte over threats versus President Marcos. Yan. So sinubpinahan na po siya. Ibig sabihin po pinapatawag ng NBI. Kailangan po siyang magpaliwanag dito. Dahil nga po sa kanyang grave threats na isinapubliko. Yan mga kababayan. Ano po to? Grabe po ito. Grabe, sobra po ang ating Vice President. Hindi po siya, hindi ko sa kanya nakita ang kadisentihan nung pong siya po'y nagsalita at nagpahayag na ipapapatay niya ang Pangulo, ang asawa ng Pangulo at ang pinsan ng Pangulo, the Speaker of the House. Hindi ko po ma-fathom or maintindihan na siya po ang Vice President sa kanya pong klase ng pananalita na sobra. Ito po ay criminal statements. Kaya mga kababayan, yan na. Siguradong sunod-sunod na po na maglalabasan ang mga kaso. Ito po, inuulit ko, ay hindi politically motivated. Hindi po siya ginigipit dahil siya po mismo ang gumawa ng sarili niyang problema. Yan. Dahil lang po sa pagmamahal sa kapangyarihan, gusto niyang makuha ang pagkapangulo sa incumbent President Bongbong Marcos, kaya ginagawa na po nila ang lahat. Yan po ang maliwanag dyan. I'm glad na nasubpina na. Nasubpina na ng NBI at hintayin po natin ang kanyang pagpapaliwanag dyan. Kung paano niya po i-justify yung kanyang sinabi na ipapapatay niya ang Pangulo. Pag siya daw po ay pinatay. Yan. You know what? Regardless, kahit na ano pang klaseng threat yan, a threat is always a threat. Wala pong justifications dyan. Maliwanag na siya po ay nagbanta. At sana naman, mabigyan po ng disiplina ang ating Vice President. Dumarami na po ang kanyang kalbaryo. At gaya nga po ng nasabi ko sa aking mas naunang video o vlog, na sinampahan na siya ng disbarment ni dating attorney Larry Gadon. Kaya
Paliit po ng paliit ang mundo ni Sara Duterte. At ang kanya pong tatay ay isang konsentidor na isa rin pong nananawagan sa Armed Forces of the Philippines. At sinabi nga at tinawag ng adik, bangag, itong ang ating Pangulo. Sinabi niya, naalala ko po na alam man ng AFP yan, na meron silang adik na leader. Yan pong sinabi ng former president. Alam niyo po, kung makapagsalita itong si former president, akala mo po, siya po ay nakapagserbisyo ng may magandang nagawa sa bayan. Pero ang tingin po natin dyan, napaka-worse. Worse po na Pangulo itong si Digong Duterte. Dahil nga po sa kanyang pinagpapatay ng mga kababayan po natin, mga inosente, at umabot sa 30,000 na katao. Hindi lang yan. Ganun na rin, isali mo na dyan ang kanilang korupsyon. And it was a family business. Ginawa po nilang negosyo ang, sa gobyerno. Marami po sa confidential funds, marami po silang dapat ipaliwanag. Tama po si Senator Trillanes, talagang tong pamilya na po to ay sadyang kumapal ang kanilang pitaka dahil sa kanilang panunungkulan sa gobyerno. Yan po ang napakaliwanag dyan. Naniniwala tayo kay Sonny Trillanes. Kaya mga kababayan, abangan po natin. Marami pa pong lalabas dyan. At mabuti naman na didisiplinahin ng Vice President. Dapat maging firm, dapat ang ating Pangulo ay huwag palampasin ang mga pangyayari na to. Tama yung sabi niya, napapalagan niya. Dapat lang napalagan niya. Dahil kung hindi po siya gumawa ng aksyon dito, ay talagang masasabing mahina siya. Mahina siyang leader kung hindi siya aaksyon. Kaya dapat lang patunayan niya sa kanya mga kababayan na siya ay isang leader na maaasahan, isang leader na to carry out order and laws. Yan, dapat panagutin niya. Dapat kasuhan kung sino po ang gumawa ng mali. Yan nga po ang ating Vice President. Pasimuno, siya mismo ang gumagawa ng mga kalokohan sa ngayon. Ang feeling po nila ay malakas pa rin sila na sila pa po ang may control sa ating bansa. Ano po sila? Mga nananaginip ng gising. Yan ang description po natin dyan. Pero ang totoo po niyan, marami na po ang kumalas. Marami na po ang ayaw sa pamilyang Duterte dahil po sa kanilang estilo of leadership. Nakilala na po natin, nalaman na po natin ang kanilang tunay na pagkatao at kulay. Meron po silang mga alleged involvement sa mga droga. So, nawala po ang respeto natin sa pamilyang ito na mahilig pong gumawa ng mga kwento, etc., etc. Kaya mga kababayan, subaybayan pa po natin. Marami pong pangyayari, sigurado po yan. At tatalakayin ko po sa aking mga susunod na vlogs ang mga pahayag ni Senator Trillanes. Ganun na rin po ang pahayag ni AFP Chief Browner patungkol po sa mga security personnels ng Vice President. Pag-uusapan po natin yan. Anyway, marami pong salamat mga kababayan. Mahalin po natin ang ating bayan, ipaglaban natin ang katotohanan. Huwag po tayong magpapabudol sa mga taong merong masamang balakin. Dapat pagsilbihan po natin ang ating bayan at hindi po ang mga politiko na yan, kagaya ng mga nasa Davao. Alright? Maraming salamat po. Have a good night and good morning. Paalam!